Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, mga batang boksingero. At ang mga kaso ng election-related violence. Sa dami ng mga Pilipinong boksingero naghari sa loob ng ring, pinatunayan itong angat ang bansa pagdating sa larangan ng boxing. Pero walang dudang delikado ang sport na ito. Katunayan, ilang buhay na rin ang nalagay sa balag ng alanganin. Walang ayaw nang masising ang bata. Dapat dali na yan sa ospital. Pero tila hindi ito sapat na dahilan para pigilan ang mga nagnanais na pasukin ang larong ito, maging ang mga kabataan. Abala sa pagsasanay ng datna namin na magpinsang Angelo, 16 na taong gulang, at JR, 13 taong gulang. Kasamang kaibigan nilang si Jobet, 13 taong gulang din. Gaano kahirap yung training? Hirap po. Halos araw-araw magta-training ka. Kakain sa yung kakainin mo na marami, konti na lang. Dahil nagtitraining ka nga, bawal kumain ng marami pag nagtitraining. May 1 taon na raw silang sinasanay ni Mang Teteng, dating amateur boxer. Puspusan ang ginagawa nilang pag-iensayo dahil may laban silang pinaghahandaan. Kailangan magpadisiplina sila sa akin. At saka bago ka papasok dyan, alam mo na ang mangyari at alam ng magulang nila na kung mabalian, kagaya sa akin, aanuhin ko naman na titingnan ko kung kaya ng lakas, kaya ng galaw, pagpatuloy ko. Kapag hindi nila kaya, hindi ko pagpatuloy dahil katawan nila, katawan ko rin yun. Ang pista ng San Ildefonso sa Navotas kung saan ang tampok sa laban ng boxing ay mga kabataan. Halos 10 taon ang ginagawa sa Navotas ang ganitong palaro. Sa araw na ito, muling sasabak sa boxing si Angelo. At ang kanyang magiging kasagupa ang 14 na taong gulang na si Jeric. Bago magsimula, tila kinakabahan si Angelo. Pero ang kalabang si Jeric, kampante lang. Nang magsimula ng laban, unti-unting nagkumpulan ng mga tao para sila'y panoorin. 2 minutong ibinigay na oras ng laban. Unang nagbitaw ng suntok si Angelo. Agad namang nakaganti si Jeric at nagpaulan ng sunod-sunod na suntok. Walang magawa si Angelo, kundi ang dumepensa. Pero hindi pa man tuluyang umiinit ang laban, tila umaayaw na si Angelo. Nabayagan ako. Pagsusugod habang Laki nung kalaban, matanda na yun eh. Upang makabawi ng lakas si Angelo, itinigil muna ang oras at maya-maya pa, muling itinuloy ang laban. round 2 tayo, round 2 ha. Sa oras na ito, tila hindi tinatabla ng kalabang si Jeric ng mga suntok ni Angelo. Sa pangalawang pagkakataon sa kanyang 12 laban, natalo si Angelo. Gaano kahirap? Kwento mo, pag tinatamaan ka. Pag tinatamaan po ako, nakakaiyak. Tapos maluluwa ka sa sobrang sakit. Kaya lalo na pag malabang ka pang walang kahit sakit po. Sabihin ko lang, ayoko na mag-boxing. Ayoko na ulit mabasagin ng mukha.
Anong nilalang nga bang nag-aabang sa kadiliman? Hindi lang isa kundi My God, ang kapal! 15 species of bats nakatira sa iisang kuweba. at lagalagmang may tuturing. May tahanan ding binabalik-balikan. Kung akala mo'y kilala mo na ang lugar na ito. Meron akong sekreto. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Ngayong Miyerkules sa Born to be Wild. Mas maaga na pagkatapos ng saksi. Sumunod namang lumaban ang pinsang si JR. Tila wala ring humpay ang palitan nila ng suntok ng 14 na taong gulang na si Michael. Hanggang mapatumba ni JR ang kalaban. ₱50 lang ang ibinabayad sa nananalong boksingero at walang ibinibigay sa natalo. Walang malinaw na batas na nagbabawal sa mga larong gaya nito. Sa Navotas, inorganisa lang ito ng grupo ng mga kabataan. Bagamat may referee na nagsisilbing taga-awat sa laban, kapansin-pansin ang ilang bagay. Naglalaban ang mga batang boksingero hindi sa loob ng ring, kundi sa sementadong kalye lamang. At ang kumpol ng mga tao ang nagsisilbing lang harang. Walang medical team o ambulansyang nakabang sakaling magkaroon ng disgrasya. Samantalang ang mga gloves sa mga boksingero naman, luma na at wala rin silang anumang protective gear na suot tulad sana ng mouthpiece na magsisilbing proteksyon sa kanilang mga ngipin. Sa larong ito, tila nalalagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga pinaglalabang kabataan. Aminado ang mga nag-organisa na kulang sila sa mga gamit tuwing idaraos ang labang gaya nito. Kulang po kami kasi sa budget eh. Kaya gloves lang din napagamit namin sa mga bata. Pero sinisiguro naman daw nilang ligtas ang bawat laban. Yun lang naman din yun eh. Kasi dire-diretso naman yun, 2 minutes, pwede naman namin awatin din yun. Ayon sa Salinlahi Alliance for Children's Concern, isang organisasyong nagsusulong sa karapatan at kapakanan ng mga bata, bagamat hindi direktang ipinagbabawal ang mga larong gaya nito, malinaw na naabuso ang mga batang pinaglalaban sa ganitong uri ng laro. Sa RA 7610, which is the Child Protection Act, ang exploitation at abuse, may issue din dyan ng neglect. Kailangan tingnan yung paano tinitiyak ng mga organizers ng boxing bouts na to na may malinaw na proteksyon yung mga batang sumasali. So, which I doubt is fully available. Ang problema raw sa ganitong laban, tila hindi ito napagtutuunan ng pansin ng mga nasa katungkulan. Doon mo masasabing may malaking problema ng sins of omission. Ibig sabihin pagbabaliwala ng mga nasa otoridad na nakaka-observe ng ganitong phenomenon and yet hindi gumagawa ng karampatang hakbang para maprotektahan ang mga bata. Ang mas masaklap, mukhang pinapahintulutan pa ito ng mga opisyal ng barangay. Depensa nila, hindi naman daw nagkakasakitan ang mga batang pinaglalaban. Hindi na sila nanghingi ng permit dito kasi kumbaga sa laro lang naman yun, katuwaan lang ng mga bata. Kahit matatanda nakikita na, may nakita ko ibang barangay, alam ko hindi nagpapaalam din sa mga kapitan. Actually, first time ko na narinig na may boxing pala ng mga bata sa kalsada pag fiesta. Pag may nag-request ng mga permits na para isara yung kalsada, papaspecify na natin kung ano talagang palaro ang gagawin nila. Maging sa ibang lugar, ginagawa ang mga labang gaya nito. Dito na perwisyong 15 taong gulang na si Reynaldo. Dahil sa lakas ng mga suntok na kanyang natamo sa kalaban sa isang pista noon sa Tondo, natanggal ang kanyang mga ngipin. Lagi niya pinipuntirya dito. Alam mo, umayaw na po ako. Kasi masakit na po eh.
Hindi ko na po kaya. Matapos nito, hindi na siya muling lumaban. Ngayon ko lang. Ayoko na mag-boxing. Ayoko na ulit mabasagin ng mukha. Si Angelo naman, minsan na raw naranasang pumutok ang kanyang ulo at nasugatan sa kilay sa isang laban noon. Malaki po yung nakalabang ko at saka bato-bato yung katawan. Kaya nagkataon po, hindi ko po kanaya. Nagkaputok-putok po yung mukha ko, tapos dito po natulungan. Ito po, sa ulo po. Yung peklat na yan? Apo. Ano yung peklat mo? Yung pagsapak po sa akin, pumutok po yung ganito. Ganun kalaki? Apo. Walang dudang may panganib ang mga gantong uri ng laban, pero hindi raw ito nababantayan at tila pinapayagan pa. Kasi sa maraming kaso ng violence, mapa local level sa isang barangay hanggang sa national level, hindi na hold accountable ang perpetrators ng violence. Hindi na question yung pinalalaganap na violent culture. Hindi lang sa hindi napipigil, nagiging machinery pa ang gobyerno para ma-perpetuate ang violence. Sa kabila ng peligro, sa larong ito naman muna umaasa sina JR. Dahil po pangarap po siya boxing, tapos yun para lang rin po mabus ko rin yung tiyan ko. Para po makatulong ako sa mama ko. At si Angelo, muling sumabak sa ensayo, muling naghahanda sa panibagong laban. Umaasang ito raw mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Pagka may piyesta po, lalaban po ako. Bakit? Kasi po yun po ang hanap ko. Umaban. Kaya kung madisgrasya. Sinasuggest ko na lang po yun. May panganib ang boxing. Pero kung pinapalala nito ang sitwasyon dahil sa mga kakulangan, tsak na naghihintay ang kapahamakan. Ako si Jiggy Manica. Ang eleksyon daw ang isa sa pinakamahalagang parte ng demokrasya dahil ang pagboto, pribilehyo ng isang malayang bansa. Pero sa Pilipinas, sinasabing kakambal ng kalayaang ito ang karahasan. December 28, 2009, tinambangan ang mga nakasakay sa convoy ng mga kandidato ng Nationalista Party ng Dingras, Ilocos Norte. Patay ang tumatakbo sa pagkakonsehal na si Joen Cañete. Malubhang nasugatan ang isa pang kandidato sa pagkakonsehal, 2 kasamang police escort at ilang taga-suporta. Kasama na si Mang Teodi. Pilay siya ngayon dahil sa 4 na tama ng bala na kanyang natamo. Wala na halos kaming alam na gawin sa nangyaring nabigla kami, hindi namin alam ang gagawin. Sa nangyaring narinig namin putok, halos sa 15 minutes na diretso yung putok yun. Ang tanging niyang nakikitang dahilan sa insidente, politika. Gusto nilang patayin ang grupo para wala na silang kalaban. Ganon lang naman ang motive nun. Wala silang ibang itinuturo kundi ang kanilang makakalaban sa darating na eleksyon. Si incumbent Mayor Merinette Gamboa umano ang nag-utos ng pagpapa-ambush. Baga gusto ng mayor namin na mag-stay sa power dahil yan ang sinasabi niya na walang papalit sa kanya. Bakit ako alis? Samantalang ang tao ang nagpaupo sa akin. Walang basis pa para si Sagid i-accuse kami. Yung mga sinasabi niya, haka-haka lang niya yun. Sino man ang may kagagawan, naglabas na ng paunang ulat ang Philippine National Police o PNP sa lawak. Asyon from the facts of the case, lumalabas talaga na politically related yung ambush. Sa ngayon, nagsampa na ng reklamo sa piskal ang mga biktima. Ayon sa Vote Peace, isang non-government organization na nagsusulong ng maayos na eleksyon, tuwing eleksyon, tila ordinaryo na lang daw ang karahasan. Bumabaling daw sa dahas ang ilang politiko
dahil ayaw nilang umalis sa kapangyarihan. Kalakhan ng mga incidents ng violence ay rural. Bakit rural? Malaki yung nakasalalay. Una pa lang, ang isang 15 million halimbawa na worth ng internal revenue allotment annually para sa isang rural na setting at rural elite, malaking bagay yon. Liban sa era, yung mga karugtong na influence niyan, sabihin na lang natin weteng, control sa tax, control sa iba pang resources na nanggagaling sa national halimbawa. Ang ilang political dynasties daw, para masiguro na mananatili ang kapangyarihan sa angkan, nagbubuo ng private army. Tauhan noon si Robin ng naghaharing politiko sa kanilang lugar. Nakakulong siya ngayon para sa ibang kaso. Pero tandang-tanda pa raw niya ang mga detalye ng pagtatrabaho niya sa kanyang boss noon. Mula sa pagiging isang magsasaka, nagiging miyembro raw siya ng private army tuwing eleksyon. 30,000 pesos ang bayad sa kanya para sa isang araw na pagmamalupit sa mga botante. Iboboto mong ganitong tao. Kung hindi mo iboboto yan, babalik kami at papatayin kita. Kapag daw may kalabang gustong ipatumba ang kanilang amo, milyon ang paghahatian nila sa grupo. Kung sa mayor, malaki yan. Mga 1.3 gano'n, ma'am. Kukonsensya na ako, ma'am. Pero yun ang inuutos. Kung hindi mo sundan yung utos ng boss mo, ma'am, baka ikaw ang pinapatay, ma'am. Ang mga grupo raw gaya ng kinabilangan noon ni Robin ang isa pa raw sa mga dahilan kung bakit hindi matigil ang dahas sa eleksyon. Ang pare-parehong kandidato, equal na sa resources, pera, parehong gumagastos eh. Ano yung pwedeng pang-break doon? Ang pwedeng mag-break na doon kung sino yung may matapang na sikmura para sa dugo. May kultura raw ng karahasan sa mga politiko. Nangingibabaw naman ang kultura ng takot sa mga mamamayan. Alam nilang may violence, alam nilang may kakayahan yung mga leader nila na gumawa ng violence. Para sa kanila, ay ano magagawa namin? Napakarami ng pangyayari ng karahasan na may uugnay sa eleksyon ang naganap sa bansa. Mula 1992 hanggang 2004, 200% ang itinaas na mga kaso ng Election-Related Violent Incidents o ERVI. Noong 2009, nagkaroon ng 34 na kaso ng politically motivated violence. Hindi kasama rito ang massacre sa Maguindanao at ang ambush na nangyari sa Dingras. Hindi nangyari sa panahon ng election period ang mga ito, kaya hindi pa isinasama sa bilang ng ERVI ng Philippine National Police o PNP. Isa pa ito sa itinuturong problema ng vote peace. Ang pagkontrol sa election violence dapat hindi lang sa panahon ng election period. Na yun yung ginagawa ngayon. Ang monitoring ng election violence ay panahon lang ng during the election period. Ibig sabihin from January 9 to June 10. Dagdag ng vote peace, kritikal ang eleksyon 2010 dahil ito ang kauna-unahang automated election ng bansa. Ang botong hindi raw makukuha sa pandaraya sa balota, maaaring kurasahang kunin sa pamamagitan ng dahas. Hindi natin makokontrol yan. I would say, the violence is outside the automation. It's not whether there's automation or no automation, violence can come in. Para mapigilan ang karahasang maaaring mangyari, ilang proyekto ang inilunsad ng Philippine National Police o PNP. Sa ngayon bagamat kahit na yung mga bagay lang na yan, na gun ban at saka checkpoints, sa totoo lang kulang yan. Pero maggawa lang yung mga yan seriously at with disposition at saka will. I have just directed the different law enforcement agencies that are involved in the setting up checkpoints to also now implement the formation of mobile checkpoints. Kasabay nito, yung ating pagtatalaga ng special task groups to go after each of the partisan armed groups or private armed groups na validate natin. Ayon sa COMELEC, may hakbang pa silang maaaring gawin para mapigilan kahit paano ang election violence. Pagka na-involve sila sa mga election violence incidents or their people, we will ask that they be disqualified. Next time, disqualify natin sila, aside from prosecution. Ang problema, kailangan nilang hintayin mahatulang guilty ang mga akusado.
Sinasabi nila, you file the case. Bago ako ma-disqualify, nakapag-serve na ako ng aking term. Kanya kailangan pabilis ang the procedure must be summary. Isang makasaysayang eleksyon ang muli nating haharapin sa Mayo. Nalalapit man, may panahon pa para mas paghandaan ito ng gobyerno. Dahil katulad ni Mang Kyodi, iisa ang hangad nating lahat sa darating na halalan. Isang eleksyon na walang bahid ng karahasan. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.